Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong balita po mga tambay. Nakakalungkot po mga kababayan. Dahil po sa nangyari po sa ating bansa sa loob po ng 3 taon mahigit, ay dinala lang po tayo sa napakatindi pong korupsyon na mahigit 3 taon. At yung pera po na galing sa ating mga buwis at sa kanila pang inutang ay para pong ipinamigay lang po natin sa kanila umano. Grabe po. Katulad po nito. Ano po ang sinasabi ng Secretary ng Finance na si Ralph Recto? Napakalaking pera po ang nasayang daw po. Nasayang, nawala ang napakalaking pera po na 118.5 billion na napakalaking epekto raw po sa ating ekonomiya, mga kabayan. Ang tanong po natin, hindi naman po nawala. Secretary, hindi po nawala. Napabuti pa nga sa inyo umano. Hindi po ba dahil nailagay po yata umano sa malalaking bolt yung sinasabi pong 118.5 billion na sinasabing mga ghost project, mga kababayan. Hindi po ba napaghati-hatian na? Pakinggan po natin ang balita. At syempre po ang pahayag po ng Finance Secretary ng napakahilig po sa buwis. Buwis. Daang bilyong piso ang nawala sa ekonomiya dahil sa mga ghost flood control projects. Ito ay batay sa presentation ng Department of Finance sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay ng National Expenditure Program para sa 2026. Batay sa datos sa ipinakita ni Finance Secretary Ralph Recto, aabot ito ng 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos mula noong 2023 hanggang 2025. Makakalikha na sana anya ito ng nasa 95,000 hanggang 266,000 na mga trabaho. And crucial to this is ensuring that we prevent wasteful expenditures. Kaya naman kami sa DOF ay mariing nagkukondena. Yan po mga tambay. Kinukundina po mariin. 3 taon po. Yan. Mula raw po sa 40 to 115.5 billion mga tambay ang nawala po sa pera ng taong bayan. At syempre po, sa ekonomiya raw po. Sa ekonomiya. Gumanda po ba ekonomiya ng 3 taon? Gumanda naman po. Ekonomiya po ng mga politiko. Ekonomiya po ng mga contractors. At ekonomiya po ng mga kawatan at mga korap na nasa DPWH. Hindi po ba? Yan, gumanda po ekonomiya nila. Dumami po kasi ang kanilang pera, umano, at gumanda po lahat ang buhay ng kalahi-lahian nila, umano. Kaya maganda po ekonomiya sa kanila. Hindi po ba? Mismo po, yan, inaamin na po. Inaamin na po mismo nila na talagang sagana po ang administrasyon po ngayon sa korupsyon. Mula po noong 2023, inamin po nila, 2024, 2025 ay hindi na po bababa sa 118.5 billion. Bino yung mga pakalaking pera niyan, mga kababayan. Sa bagay, maliit pa yan. Kasi yung pinondo po nila sa flood control na sinasabi lang napakaraming ghost project ay hindi na po bababa sa 1.2 trillion. Mga kababayan. Ang tanong din po natin kay Finance Secretary Ralph Recto, gaano naman kaya napunta sa Batangas? Gaano naman kaya napunta sa Batangas na bit umano ng mga representative ng Batangas? Dahil 6 po yata o 7 ang congressman dyan. Gaano naman kaya kalaki ang naparte ng Batangas sa proyekto ng flood control na napaka-anomalya at napakaraming ghost project? Nagtatanong lang po kay Finance Secretary Recto kung gaano po kalaki, kung gaano karaming bilyon ang napunta pong proyekto ng flood control sa Batangas na nilulubog din po hanggang ngayon
at napakalaking problema po sa pagbaha. Hindi po ba sa tagal ng panahon, mahabang panahon. Issue pa lang po yan mga kabayan. Issue pa lang po yan ng flood control. Yung sinasabi po nga ganyang kalaki po ang pera na nawala po. Nawala, mga kabayan, nawala. Dahil po sa mga ghost project. Nawala! Mga kabayan, nawala po sa Pilipino. Nawala po kasi sa atin dahil nagbuwis tayo, hindi nawala na. Yung pera naman po natin, hindi naman po nawala sa kanila. Naitabi. Naisiksik. Di ba? Ulitin ko po, naisiksik. Saan po? Pag puno na yung bolt nila, ayon kay Mayor Magalong, dadali naman po sa ibang bahay nila. Sa mga mansyon, sa mga condominium, o townhouse, kung ano pa man. Mga kabayan, puro sa bolt inilalagay. Sako-sako, baka truck-truck na sa dami. Mga kabayan. Yan issue pa lang ng corruption ng flood controls dito sa Kongreso, Kongreso. Wala pa po ang issue ng corruption diyan sa taas. At wala pa rin po ang issue diyan diyan po sa finance. Hindi po ba? Napakaraming departamento po ng gobyerno. Wala pang issue ng korupsyon sa finance. Wala pang issue at hindi pa naiimbestigahan ang korupsyon sa Malacanang Nakita nyo po, kaya po wala pong nangyayari at walang natatapos na malalaking proyekto sila. Dahil ang natatapos po ay puro po ang pondo natin. Ang pondo po natin ang pinagtutulong-tulungan po nila. Kung paano po nila kickbackin, kung paano po sila kumita, kung paano po sila mamorsyento. Yan ang nangyari. Kaya hiyang-hiya naman po tayo sa pamahalaan. Para po bang ang pera natin ay parang papel lang, baliwala lang sa kanila. Kung mawala ito, okay lang sa kanila. Okay lang na bilyon-bilyon po ang nawawala at sinasabing nananakaw, nalulustay. Okay lang sa kanila. Dahil una-una, sa kanila naman yata napupunta. Kaya walang napapatunayan Puro release lang po. Media release, press release, Congress release, Senate release. Puro investigasyon. Pero bandang huli, ubos na, tapos na. Iintay na naman po ang bagong budgeting. Doon na naman po sila magkakamal. Dahil matatabunan na po yung mga nakaraang taon-taon na issue ng korupsyon. Dahil wala naman po nananagot sana man lang, dito po sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee, sana po, meron po diyang matukoy magmula po sa mas mataas. Mas mataas po sana ang matukoy at managot at maibalik man lang sana ang pera ng taong bayan. Huwag naman po sana puro contractors at puro DPWH ang managot. Sana yung mga gumawa ng pondo man lang, lahat sana'y mapangalanan at maparusahan at maibalik ang pera na ninakaw nila lahat Hindi puro press release lang na kesyo ganito karami na nawawalang pera, ganito kakurap, napakakurap nila, mahiya naman kayo. Puro salita. Pero wala naman po napapanagot. Kaya sa bandang huli po, ang kawawa, taong bayan. Hanggang nawawala po ang pera at nauubos, hindi po mauubos din ang pangungutang nila. Puro utang po kasi. Lahat po ng pinuproyekto nila, katulad po ng 3 taon, flood control pa lang ay nasayang na po ang pera ng bayan. Siyempre po, gagawa na naman po sila ng bagong pondo dahil dun sa hindi po nila nagawa ng 3 taon na flood control. Dahil kailangan ng bansa yan. Dahil nilulubog po halos ang buong Pilipinas dahil po sa ginawa nilang 3 taong panunungkulan na binuhusan po ng trilyon ang proyekto pa lang ng flood control. Pero nawala. Ngayon, wala na. Iniimbestigahan na lang. Wala na. Tubig ang natira sa atin. Siyempre po, paplanuhin na naman nila. Master plan na naman yan. Bagong master plan na naman. At siyempre, bagong pondo na naman na isang damukal po na bilyon, trilyon ang ilalaan na naman po dyan sa wala pong nangyari ng 3 taon. At kawawa po tayo. Lalo po tayong inilulubog sa utang
na wala naman nangyayari. Natabunan na po, nasayang na, naibulsa na, nailagay na sa vault yung 3 taon na ipinagmamalaki po nila. Lalong-lalo po ngayon, mismo po, ayon na rin sa Secretary ng Finance na si Ralph Recto, nasayang nawala kasama ang ekonomiya ay nangihinayang pa sila. Dahil nga po, ang ekonomiya po ay sana raw, napakalaking tulong daw po sa ekonomiya, yung nawala na hindi bababa sa 118.5 billion sa 3 taon. Hindi lang po yan ang nawala sa atin. Napakarami pa po yan. Yung sinasabi po ng ating Vice President, pag inimbestigahan po lahat ng anomalya sa kanila, sa panunungkulan nila, baka po mahigit kalahati po ng pinopondo natin. Ang pinopondo po nila taon-taon na kulang 7 trillion, baka po mahigit kalahati po ron ay puro korupsyon umano. Dahil lagana po eh. Dahil ang korupsyon po nung sila po inanungkulan, magmula po sa taas hanggang sa baba ay hindi na po takot magnakaw. Wala na pong kinatatakutan. Una-una, tinanggal ng Pangulo pag-upo niya yung dapat po na mag-imbestiga sa mga korap, ang PACC. Di ba? Yung Presidential Anti-Crime Commission. Di po ba? Tinanggal niya. Tinanggal niya. Ngayon, 3 taon, nagpasasa magmula sa taas hanggang baba dahil wala na pong pumipigil sa korupsyon nila. Ngayon lang po natin nalalaman at nabubunyag. Pero matagal na nating alam yan. Dahil unang-una pa, binunyag na po yan ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President. Kaya lang po, wala pong mga politikong nanindigan, nakipaglaban para sa tama. Pati po ang ating men in uniform ay mukha po yatang ayaw din manindigan at ayaw lumaban at ayaw ipagtanggol ang bansa na ganito ang ginagawa ng mga magnanakaw, mga nagpakademonyong politiko sa ating bansa. Parang ayaw po nilang panindigan at gaguhin, pagsamantalahan ang pera ng taong bayan. Nananatili pa rin po silang matulog. Nagtataka lang po si Kamanong. Hindi. Marami pa naman tayong mga men in uniform na matitino, mga kabayan. Kaya lang, wala pa eh. Wala pa tayong nakikita. Hindi naman po lahat ay bugok. At hindi naman po lahat ay nasasapalan ng pera nila. Hindi po ba? Kaya lang, hanggang kailan pa magtitiis ang ating bansa? Hanggang kailan pa magtitiis ang Pilipino na ganito ang ginagawa po nila? Pagkatapos nilang parang ipinagmamalaki pa sa Pilipino, ang pera natin ay nawawala. Nawawaldas. Na parang napakadali po nilang tukuyin na walang panghihinayang man lang. Ibang klase po ang mga tao na ito. Ibang klase. At ang tanong po natin, Secretary, sino po ang mananagot dyan? Sino po ang dapat na may accountability dyan? Kami po ba na taxpayer ang dapat ang may pananagutan po sa perang nakukurap at nawawala sa gobyerno? Sino po ang mananagot? Sino ang may pananagutan dyan? Sa ganyan nangyayari sa pera ng taong bayan ng 3 taon. Kasi mismo kayo, nawala ng ganyan kalaki na sinasabi nyo, pero mas higit pa dyan, yan, pag inimbestigahan lahat. Mas higit pa ang malalaman ng taong bayan pagka lahat ay inimbestigahan mo dahil hindi lang naman flood control ang proyekto ng gobyerno. Hindi po ba? Kaya ay sinasabi po natin na 1.2 trillion mahigit ang ipinondo nila ng 3 taon, mahigit sa flood control. Paano pa yung iba? Gaano karami ang korupsyon, Mr. Secretary? Sino po ang may accountability dyan? Sino po ang may pananagutan, Secretary? Ang taong bayan po ba may pananagutan? Dahil nagbuwis kami? At yung buwis namin, niwalang ya. Kaya kami may kasalanan? Dahil wala pa po kaming nakikita na pinapangalanan ng Pangulo. Wala. Meron na po ba kayo nabalitaan, mga kababayan, na ang Pangulo ay nagpangalan ng malalaking taong politiko? Katulad po sa Kongreso, na sila ang gumagawa ng budgeting? Sila nagbabalangkas, sila lahat.
Di po ba? Sila nagdadagdag, sila nagbabawas. At sila ang naghahati-hati kung saan programa at proyekto dadalhin yan. Di po ba? Marami na tutuklasan dyan. Pati yung mga unprogram na binabudgetan nila. Magtataka ka na lang. Merong mga politiko na nakukuha ang mga pera, mga pondo. Unbelievable. Kaya yung sinasabi ni Secretary Recto, sino po ang mananagot dyan? Napakarami pong politiko na involved dyan. Wala man lang pinapangalanan ng Pangulo ng Pilipinas. Wala. Ano po sabi ng Vice President? Malinaw na malinaw. Kung talagang may paninindigan ng Pangulo at talagang galit sa korupsyon ng bansa, isang araw lang kaya niyang pangalanan lahat ang mga involved dyan sa korupsyon sa ating bansa. Isang araw lang. Kailan pa nagsalita ang Pangulo? Nung SONA. Kailan pa ang SONA? Hanggang ngayon, wala pa siyang pinapangalanan maliban po sa mga contractors na listahan. Nahandun pa lang siya. At puro po saan siya nagpupunta. Di ba? Pinupuntahan niya kuno. Tinitingnan niya mga proyektong sira. Pero wala siyang pinapangalanan na mga congressman, mga senador na kumikita dyan. Wala. Wala siyang pinapangalanan. Pati ang kanyang pinsan na tinatawag na tambaluslos at saldiko ay ayaw niyang pangalanan yung pera, lalong-lalo sa ginawa sa BICAM. Wala. Ganyan po kakakapal yata ang mga pagmumukha nila, mga kababayan. Kaya po ang natutuklasan po natin ay puro po kawalang hiyaan po yata nila. 3 taon. Ang natitira na lang po sa panunungkulan nila, mga kababayan, ay 2 taon na lang po mahigit. Mga kababayan, 2 taon na lang po mahigit ang panunungkulan nila. Pero ano po ang achievement na binigay sa atin? 3 taong korupsyon. Pero isinisisi pa nila yan sa dating administrasyon. Pero yung panunungkulan nilang 3 taon, mga kababayan, ibang klase. Mismo sila na nagpapahayag kung gaano karaming pera nawawala sa atin sa panunungkulan nila. Nangyari po ba yan kay dating Pangulong Duterte? Mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte po ba ganyan ang issue nung siya'y nanungkulan? Puro po anomalya na korupsyon. Mga proyekto na puro ghost project. Di po ba? Kay dating Pangulong Duterte, kahit po nagkaroon tayo ng pandemya, hindi po nagkaroon ng issue na ganyan kalalaki ang ginagawa nila korupsyon. Lalo-lalo sa Kongreso. Wala. Di po ba? At doon ka bibilip kay dating Pangulong Duterte. Kahit na po na nagkaroon tayo ng 2 taon mahigit na lockdown, pero may natapos pa rin siya. Wala siyang mga ghost project. Ang media pa, hindi yayaw-yaw nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sige nga. At ang makakaliwang grupo, hindi sila yayaw-yaw. Hindi nila babatikusin si dating Pangulong Duterte. Halos galit sa kanya lahat. Pati ang napakaraming media umano galit sa kanya. Hindi ba nila kakalkalin yan kung maraming korupsyon at anomalya, ghost project, ang dating Pangulong Duterte? Sige nga. Halos magkakakampi sila lahat at pinababagsak nga siya. Di po ba? Unbelievable. Pero wala silang natunton, mga kababayan. Wala silang ibinanat maliban po sa sinasabi pong pulburon at yung mga namatay daw po sa pulburon. Yun doon lang sila tumutok dahil wala silang makitang malalaking korupsyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga marami siya natapos eh. Ang ginawa lang po nila, puro paninira. Gumagawa sila ng paninira kwento katulad po nung sinasabing maraming natsugi na mahigit 30,000 daw. Mahigit 30,000. Ganyan po sila, sanay na sanay sila magsinungaling. Naidagdag lang po natin yan dahil yung programa. Kasi nagkaroon ka ng comparison eh. Nilagyan lang po natin ng comparison, mga kababayan. Yung panunungkulan ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte, wala pang pandemya. Napakarami niya nagawa. Nung nagkaroon pa ng pandemya,
marami pa rin siyang natapos. Pero dito sa panahon natin ngayon, ng binagoong ang Pilipinas, mahigit 3 taon na po, ano po ang mga nagawa nila? Wala pa tayong pandemic. Wala pa tayong gyera na katulad sa Marawi. At wala pa tayong malalaki at malalakas na katulad ng Yolanda. At wala pa tayong napakaraming mga pagputok ng bulkan katulad kay dating Pangulong Duterte. Pero ano po ngayon ang nangyari sa ating bansa? Sino po ang sasabihin nyo na korap na gobyerno? Yung kay dating Pangulong Duterte po ba ang korap na gobyerno? Na pati ang pandemic ay nabuhay tayong lahat dahil gumawa siya ng paraan kung saan kukuha at makakautang ng mga gamot, baksin, pati ang mga proteksyon natin, mga PPE, mga mask, nagawa ng paraan dahil sa husay niyang maglingkod. Dito po ba ngayon? Ano ang achievement na may pagmamalaki natin ngayon? Sa nakaupo ngayon, mga kabayan? Sige nga. Meron po ba? 3 taong nanungkulan, pamumulitika, pagpapatapon sa ibang bansa ng isang pangulo, at puro issue ng korupsyon, flood control pa lang, hindi pa binubuksan, iniimbestigahan ang ginto sa Central Bank. Wala pa. Hindi pa rin binubuksan ang issue ng Maharlika Investment Fund. Hindi pa rin binubuksan ang issue ng PDIC, SSS, GSIS, at marami pang iba. Hindi pa. At hindi pa rin nabubuksan ang issue ng 2025 National Budget na mga isiningit nila na 241 billion daw po ayon kay Congressman Ungab. At yung issue ng PhilHealth, hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos yan, mga kabayan. Impeachable po yan. Pera po ng taong bayan yan. Hindi po buwis yan. Contribute po yan. Parang insurance natin yan sa PhilHealth. Hindi po ba? Yan po, ganyan po katindi ang ibinigay po sa ating paglilingkod. Kasama po ito si Finance Secretary po na si Ralph Recto na napakahusay po nila magplano at magpalaki ng ating buwis. Katulad niyan, di ba? Itong huling achievement nila, binigyan pa tayo ng bagong yung kokonti nating naiipon. Kung tayo may pera sa bangko, lalong-lalo na po kung ito ita-time deposit natin, yung konti nating iniipon, binuwisan pa nila ng 20%. Hindi po ba? Yung pati iniipon mo para kung ikaw ay magkakasakit at yung meron kang anak na pinaglalaanan dahil pinag-aaral mo, di po ba? Kinakaltasan pa nila ng buwis. Unbelievable. Ganyan po sila maglingkod. Kaya nga po sinasabi nila slogan na pag daw sila'y naupo, yayaman daw po. Yayaman daw po ang Pilipino. Tama, mga bayan. Yumaman ang Pilipino. Pero sila lang, hindi tayo kasama. Sila po ang nagsiyaman. Di po ba? At gagawin daw pong world class ang ating bansa ayon sa kanila. Tama! Ginawa naman pong world class yung pamumuhay nila at yung mga mansyon nila. Yung magaganda nilang mansyon, pang world class. At ang kanilang pamumuhay. Hindi po ba? Pero ang ating bansa, naging world class. Mga tambay, world class po tayo saan? Sa isang damukal na pagbaha. At siyempre po, nasa Guinness, baka tayo maisama na sa Guinness Book of Record na tayo. Saan po? Sa pinakamarami na mga demonyong politiko sa ating bansa. Baka masama po tayo sa record. Sa malagay po tayo sa Guinness. Sa Guinness Book of Record. Baka mailagay po tayo dyan na pinakamaraming buhaya, aso, baboy, unggoy na mga politiko umano sa ating bansa. Baka masama po sa Guinness. Hindi kaya? Mga kabayan, naidagdag lang po natin. Yan po mga kabayan, ang ibinigay po sa ating programa, proyekto, mga kabayan, ng Binagoong Pilipinas. Mga kabayan, at pinagmamalaki pa nila at sila po'y nangihinayang! Nangihinayang po sila sa mga ghost project ng kanilang gobyerno. Ng kanilang gobyerno, ang proyekto nilang ghost project ay pinangihinayangan pa dahil daw po, sayang daw po, dahil makakatulong daw po sa ekonomiya.
mga hindot na ito. Mga hindot kayo, umano. Ibang klase kayo. Pakapalan na lang talaga ng muka. Mga kabayan, gamit po ang mainstream media ay kumakapal at sinasabing para pong nagiging mas mabuti pa sila dahil pinahayag nila. Dahil sila nagsasabi ng korupsyon ang Malacanang. Parang sila pa ang lumalabas na hero yata, itong mga hindot na ito. Biro mo, sila mismo nagkwenta, 118.5 billion, baryang-barya sa kanila. Kaya mangungutang na naman ang mangungutang ang mga hindot na yan. Siyempre, bagong proyekto, dahil nasayang, puro ghost project, mangungutang na naman po yung mga hindot na yan. Dadagdagan na naman nila ng dadagdagan ng utang natin. Ganyan po talaga eh. Ang buhay, mga kabayan, ganyan po talaga. Yan ang sinasabi natin. Ganyan po sila maglingkod. Yan po ang tatak. Yan po ang legacy ng isang Marcos at Romualdez. At isama na rin po natin ang Araneta, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan. Ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod. Maraming salamat po, mga kabayan. At sa ating po mga nagla-like at share at subscribe and comment. Thank you rin po sa inyo. At syempre po, shoutout din po sa inyong lahat, mga kabayan, sa mga nagbibigay po ng mga biyaya sa inyong tulong. Sa inyong pong lingkod, mga tulong nyo po. Thank you po. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan. Huwag po natin kalimutan na isama po sana natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte. Siyempre po, ang ating Vice President na mailayo po sila sa kapahamakan. At siyempre po ang ating pong dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at kalakasan, mga kabayan. At siyempre po, makauwi po sa ating bansa sa lalong mabilis. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin. Ang Vice President po sana ay maingatan din. Muli po, mga tambay, maraming salamat po. Tayo po mag-ingat-ingat din, mga kabayan. Paalam. Bye-bye.